Nirespeto ng mga lider ng Kamara ang naging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-reschedule itong paglanda sa 2025 General Appropriations Bill. Ayon kay House Assistant Majority Leader Hin Bongalon, nagagawin ito para sa pagkasagawa ng puspusang review sa final version ng naturang budget. Sinabi ng mambabatas, mayroon ang kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na exercise ang kanyang veto power sa lahat ng panukalang batas na ipinapasa ng Kongreso. Ipinaliwanag pa ni Bongalon na ang proseso ay iahayag ng punong ehekutibo ang veto message kung saan partikular na babanggitin ito mga line items na ibibito. Naniniwala rin ng kongresista na hindi na kailangang umabot pa sa pag-override ang veto ng Pangulo. Idinagdag pa ni House Assistant Majority Leader Judah Sidre na hindi nakakaiba o bago ang pangyayari na binibigyan ng panahon ng Executive Department ang pag-review ng forma ng kanilang budget. Sinyalis mo nito na malusog at masigasig ang demokrasya sa bansa habang ginagampanan ni Marcos ang tungkulin sa budget-making process. Erwin Tulfo, pinahiya po ni Goma. Ganito po yan, nag-privilege speech po si Erwin Tulfo. Ito po, meron siyang gusto na yung speech niya, ang laman na speech niya, gusto niyang baguhin yung isang batas na parang yung mga media dapat kasama pag yung mga hulihan ba ng droga. Hindi ko ganong makuha eh. Basta yung batas sa droga, yung mga panghuhuli, pati hanggang dun sa yung yung kinakailangan yung media kasama. Ngayon, no? So, nag-practice ng English si Erwin Tulfo kasi narinig yata ni Erwin Tulfo. Galing na galing po ang lahat ng mga kapanalig nila kay Luistro. O siguro na ay ganun pala. Para magmukha akong magaling. Kasi number 1 senador ako eh. Ang nakikita naman nila dahil Tulfo lang ako. Kinakailangan magmukha akong magaling. Kinakailangan ko ng American accent. Kaya nag-speech po ng American accent. Antindi. Kala mo nasa American ka eh. Nasa American Justice League. Di ba? Ngayon, pagkatapos niya na speech, siyempre, pwede ka bang tanungin? Di nagtanungan, Inglesero din pala to si Richard Gomez. Pero mas magaling nga lang mag-English si Richard. Filipino-English niya. Ang sinasabi ni Richard Gomez, kayo po ba ay miyembro ng Committee on Drugs? Basta yung committee sa drugs. No, because I'm a member of member daw siya ng House Deputy Speaker. Majority Floor Leader. Assistant Majority Floor Leader yata siya. Hindi po kayo member, no? Assistant Majority Floor Leader kayo. Okay. Ngayon, dahil Assistant Majority Floor Leader siya, hindi siya member. Pinagmalaki pa. So, tinanong ngayon ni Richard Gomez, para saan po ba yung inyong privilege speech? Nambara pa. Kung nakinig ka lang, if my colleague just listened to a while ago, bakit po may English accent? Kasi po na-realize nila si Luistro dahil may accent, matalino, para magmukha matalino, di ba? If my distinguished colleague only listen, hindi ko makuha pa eh. Di nag-English with American accent na matigas ang dila. Sabi ngayon sabi ni sabi ni Richard Gomez, binalato ba siya eh. Akala, sana nakinig ka para hindi mo tinatanong, parang gusto ni gano'n. Kaya the reason why I ask Mr. Speaker, because we in the Committee on Drugs pala si Richard Gomez, natalakay na yung mga sinasabi mo. In fact, naipasa na natin yan.
So yung gusto palang mangyaring pagbabago, ha? Gusto ni Erwin Tulfo, fencing. Gusto ni Erwin Tulfo na magkaroon ng anong tawag doon, yung pagbabago sa batas, amendments, no? Gusto ni Erwin Tulfo na i-amend yung batas. Ang punto pala ni Richard Gomez, inamend na namin 'yan. No? Inamend na namin. Kung nakakasubaybay po kayo dito sa committee namin, naipasa na namin po 'yan last Congress. At ngayon po, kasama pa rin yan sa pinag-usapan. Alam nyo, kung ako yun, na-realize ko na, di ba? Kung na-realize mo na meron na pala, ay, meron na pala. Pasensya na, hindi ko alam. Tutulong po ako para, maging batas to. Di ba? Kaya siya napahiya eh. Kasi una, maring hindi niya alam. Ngayong nalaman na niya na nabago na nila Richard Gomez sa mismong gusto niyang baguhin yung batas. Ngayon yung gusto niyang pagbabago, ginawa na nila Richard Gomez. Kung ako yun, dahil ako naman ay may tiwala, hindi naman ako, mga inseguridad lang po yung hindi umaamin ng pagkakamali. So, ang pagkakamali niya, hindi pagkakamali dahil mahina utak niya. Ang pagkakamali niya, dahil may kahinaan ng kanyang utak. Thank you very much muna kay Bimbo Hernandez na nagbigay po ng $999 at kay Amik na nagbigay din ng $999. Amendment sa RA 9165, gusto niya, huwag isamang media as witness. Ito maraming salamat Amik may researcher ako instant. Huwag isama ang media sa witness sa mga drug raid at buy-bust operation. Kaso, hindi niya alam na nasa Senate na dahil laging wala sa session. Sponsored by 113 United Frontliners. Thank you very much kay Amik. United Frontliners ang kanyang... So, ibig sabihin, na-amend na po nila Richard Gomez. Naghihintay na lang sila ng counterpart. Pero instead po, yun yung problema no? Instead, sabi ko nga, instead na aminin mo na nagkamali ka, dahil sa hindi mo lang alam, hindi ka nagkamali dahil mahina utak mo. Nagkamali ka dahil hindi mo alam na may ganun. Instead po na tumanggap ng pagkakamali, binago niya na statement. Kaya nga, dapat, una, galit pa siya kung meron na kanyan, kaya nga dapat madaliin ng Kongreso. Pahiya na naman siya. Hindi lang po minadali. Napasa na nga natin Alam niyo yung napasa na? Counterpart na lang ng Senate yung hinihintay. Tapos na so pahiya siya 2 beses na, no? Yung una, hindi niya alam na meron palang ganun. Tapos nagbuhol. Kaya dapat, yan ang mahirap sa Kongreso. Kaya tayo, nagsermon pa. Siyempre, hindi papayag si Richard Gomez. Hindi naman po sa atin ang problema. Pasado na natin Ang problema yung Senate, wala pa silang pinapasa. Napahiya na naman siya. Kaya nga ako nag-privilege speech. Pero in English po to yung sagutan nila sa English Kaya nga ako nag-privilege speech para iparinig sa Senado. Dapat dapat binago nyo po. Privilege speech nyo po, yung pamagat, dapat for the Senate. Kaya po pahiyang-pahiya 3 instances sa isang tayuan. Saan po nag-ugat yung pagkapahiya ni Erwin Tulfo? Nag-uugat po yan sa hindi pag-amin ng pagkakamali. Nagbubuhol-buhol po. No? Hindi po kasalanan ng staff yan. Kasalanan niya ni Tulfo. Pinamukha na sa'yo na mali ka Nag-go ka pa rin, galit-galitan ka pa. Hindi po ubra sa mga matatalinong tao yung dadaanin mo lang sa galit. Mas lalo ka mapapahiya. Yan sinasabi ko sa iyo, Erwin Tulfo. At ito ang ating number 1.
Hangga't maaga pa. Mahirap po yan. Kasi po, ang ugali nila, hindi sila tumatanggap na napapahiya sila. Hindi sila marunong umamin na mali sila. Pag ang mga tao po, ang mga leader nyo, hindi umaamin na mali sila, putya, durog yan. Si Tatay Digong nga, napakagaling na eh. Bakit hindi niya in-insist yung federalismo? Kasama yan sa campaign promise niya. Napakinggan ko yung si Tatay Digong, very humble. Ang sabi ni Tatay Digong, ayaw ng tao yan, hindi pa nila naunawaan. Alam ni Tatay Digong maganda yung federalismo. Pero sinabi niya, ayaw ng tao, hindi nila alam eh. Gusto nila direkta po bumoboto ng pinuno. Marunong makinig. Unlike ng president natin ngayon, ang dami ng umaangal. Ano sinabi? Okay, ito po yung sinabi niya, no? Although there's a lot of noise, that's all it is. It's all just noise. Hindi po ako naniniwala dyan. Basta may ingay, makinig ka. Ano yung cause ng ingay? Di ba? Lutasin mo. Yan yun eh. Lutasin mo yung cause ng ingay. At yan po ang meron si Tatay Digong. Dami ng general pala, no? Panay general na to, dating general. At wag nyo pong sabihin na yung mga general na yan, walang impluensya yan. Marami po. Marami pong impluensya. Okay. Opo, tama po yan. Hindi porket magaling kayo mag-English, ay kayo ay matalino na. Okay. Punta po tayo rito sa iba pang balita. Ito, tirahin na po muna natin para makalimutan man natin yung iba. Kasi nung nakaraan po yung main topic ko hindi natalakay. Ito po, nirekomenda na po ng Quadcom yung crimes against humanity. Alam niyo po, hamon naman talaga yan ni Tatay Digong. No? Hamon niya yan. Kung meron kayong ebidensya, then file a case. Walang problema kay Tatay Digong kasi abogado siya eh. Walang problema dahil hindi lang siya abogado. Fiscal ba tawag sa kanya? Hindi ko na matandaan kung ano yung termino. Okay. Kaya okay kay Tatay Digong yan, yung mga magsampa. Kasi dyan ang welcome to my, di ba? Prosecutor. Welcome to my arena. Kumbaga, welcome to my home court. Home court advantage yan ni Duterte. No? Kayo, magsasampa sa kanya. Alam na ni Tatay Digong, wala namang matatag dyan. Eh. Masakit lang pakinggan kasi gagatasan tsak to eh. Dito muna tayo. Ako, home court yan ni Tatay Digong. No? Sasampahan niyo ako ng reklamo. Abogado ko. Kayong mga non-lawyers, no? Papasok kayo sa arena sa mundo ng mga abogado. Kakainin kayo ng buhay ni Tatay Digong. Di ba? Nakita na rin natin, ang danger, kasi noon, nakikita ko, mukhang ang script nitong Quadcom para ipakuha, kasi hindi ko alam kung nadulas o talagang sinadya na sinabi ng napakahusay na si Dan Fernandez na pwede raw kunin ng kahit sino. Kahit ICC pa yan, pwedeng kunin yung mga impormasyon na nakukuha. But knowing yung kalidad ng mga impormasyon na nakuha nila sa kanilang investigasyon dyan, wala po eh. Kasi hanggang sa huli, ayon kay Asierto, sino nagko-corroborate kay Asierto? Di ba? Yung mga hindi haharap na mga testigo, yung mga nagtatagong testigo, kailan sila haharap? So nakita ko, wala talagang kakaso-kaso si Tatay Digong. In fact, nung siya ay pumunta sa Quadcom at hinarap sila, gutom na gutom nga sila eh. Kumbaga, kiniklickbait. Clickbait lang sila ni Tatay Digong sa waiver eh.
Para silang mga asong naglaway lahat eh. Na. Ngayon na, Mr. President. Ngayon na tayo magpirmahan. Bakit bukas pa? Ngayon na. Eh nung sinabi ni Tatay Digong, bakit ako lang? Bakit hindi kayo? Parang mga asong nag-atrasan eh. Teka muna, hindi naman kasama kami usapan. Utot nyo. Bakit ako lang ang mag-waiver? Bakit hindi kayo kasama? Biglang sa tunay na korte po, yung lahat po ng mga convicted, hindi po tinatanggap yan bilang mga testigo. Hindi po sila, karamihan po ng mga convicted, no? Kasi po, sa korte po talagang totoo, ang una pong battle po yan eh. Hindi po yung mga sinasabi ng witness ang pag-uusapan nyo. Pag ikaw defense, gigibain mo muna yung witness. Kaya masaya po ako na ikokorte nyo na finally. Kahit wala naman kayo talagang matibay na ebidensya. Ikokorte nyo na. Di ba? Kasi mapapahiya lang kayo eh. Tinitiyak ko sa inyo, hindi po masasampa pa yan. Dahil sisikat lang lalo si Tatay Digong pag sinampa yan. Tandaan nyo, nakaka-2-0 na si Tatay Digong. Sinampa nila ni Franz Castro. Hindi pa nga nag-a-appear si Tatay Digong sa mga korte. 2-0 na sa mga sinasampan nyo. Madadagdagan pa kayo, 3-0 na. No? Okay. Una po, kung lahat po ng inyong mga testigo ay mga lalo na po nakabilanggo, convicted at nakabilanggo, di ba? Ang sabi nga ito ba itong testimonya mo na to, yung ibig sabihin yung iyong affidavit na ginawa laban sa Pangulo ng Pilipinas. Ikaw ay may malaya na gumawa ng affidavit sa piling ng yung abogado na ikaw ang namili. Doon pa lang Paano mo sasabihing malaya ka nakakulong ka nga? Hindi po ba? Paano mo sasabihin na malaya kang nag-execute ng yung affidavit? Nakakulong ka nga Kaya nga, paano, doon pa lang Hindi po malaya yun. Kaya nga ang tawag sa kanila, persons deprived of liberty. Mga taong pinagkaitan ng kalayaan. Paano mo sasabing malaya ka nag-execute ng iyong affidavit kung hindi ka malaya literally? Kung hindi ka malaya physical. Di ba? Kaya durug po yan. Kung yan lang po. O yung isa naman, hindi nagpapakita. Sabi, i-produce nyo yung witness nyo dahil ganyan po sa korte. Ang dami po na di-dismiss. Kaya nga po pinoprotektahan yung mga... Kaya nga po may nauso yung tinatawag na witness protection program. Yung mga witness, kinakailangan yung proteksyonan. Kung ang witness mo ay nagtatago, gusto lang mag-appear sa... Yan po yung mga witness nila